Balik po tayo dito sa ABS-CBN Sports and Action for another live coverage of the NCAA Season 92. 10 kulay, isang laban, at pagkatapos po ng larong ito, eto na, bakbakan na ng Arellano Chiefs at Mapua Cardinals. Magandang laban yan. At pagkatapos po niya ng ating ikatlong laban, Perpetual Health Altas kontra sa San Beda Red Lions. Pero nasa fourth quarter na po tayo ng una nating laro. 63-57, lamang pa rin po ang Letran Knights coming into the fourth quarter. Only down by 6 itong San Sebastian, at kahit para tayong sirang plaka dito, puro rin ang bata kung pinag-uusapan natin. Very quietly, San Sebastian sticking like glue dito sa Letran. Only down by 6, 1 quarter pa to. Ang gumagawa para dito sa San Sebastian, ang kanilang combo guard, Ryan Costello, 16 na para sa kanya. Reggie Ilagan, 14 puntos. So Reggie Ilagan plus Ryan Costello equals rin ang batak. Yan ang nagiging production dito ng both teams. Ito, JP Calvo fakes the pass, decides to settle down, gets a screen from Apreku. JP Calvo with a floater. Nakakuha siya doon ng foul. Again, another nice drive doon para kay JP Calvo. Sinasabi ko nga kanina, hindi natin nakita masyadong aggressiveness na to galing kay JP Calvo from last season, pero ito inaatake talaga niya yung depensa ng San Sebastian, and he will need to be consistent din for Letran, especially late this season kung gusto nila makakuha ng back-to-back champion. Tama ka dyan, Mikey, and if your point guard is able to penetrate, it opens up the wing people, kumbaga. Oo, malaking bagay yun kasi pag nasa sack nila yung defense sa loob, nakikick out nila ng mga maliliit para sa mga shooters, katulad dito kay Calvo. Nandyan si Balanza and Nambatak, of course si Louis P nasa bench ngayon, pero malaking bagay yun. Ang pasok ni Calvo this season, alam niya na wala na si Mark Cruz para salbahin siya. If ever hindi masyado maganda yung ipakita niya, nandun si Mark Cruz last year para palitan siya, pero ngayon ready itong si JP Calvo para i-lead itong Letran Knights to another championship run. Sa screens natin kanina si Coach Jeff Napa, the man in charge for Letran. Pero ito, 7 puntos na po ang kanilang abante, 64-57. Valdez. Mercado looking for a teammate. Still with the basketball. Pero Ilagan, in and out yung dress niya doon. Offensive rebound, Bedyong. Binigay dito kay Ilagan. Ilagan against JP Calvo. Switch. Bedyong makes his move. Kick out. Ilagan, another 3, and makes that 3-point bomb. Big shot there for Reggie Ilagan. He took 2 3-pointers dun sa possession na yun, pero yung pangalawa na-shoot na. Only down by 4 na naman itong San Sebastian. Reggie Ilagan, 17 puntos na dito sa ating laro. Very deadly yung kanyang 3-pointer doon. Pero Balanza, right back at ya. Itong si Jeric Balanza, umiinit na rin. May pinaril pa doon sa crowd sa likod ng ring nila. So, eto na, yung swagger ng both teams lumalabas na. Eksakto, fourth quarter. Basta iniikot ang bola, Capobres against Calvo. Kaya foul doon ang tinawag. Ball number 7, Jeric Balanza. At his second personal, first team foul of the Si Ilaga, kita mo naman, pull up 3. From beyond the arc, ganda nun. Ito naman si Calvo, nahanap. Re-open Jeric Balanza. Nalito siguro yung San Sebastian, kaya na-open doon si Jeric, pero Jeric knocks it down. Napakabilis din ang release nito ni Reggie Ilagan. Ito, isa pa, Reggie Ilagan for 3! Ito na yung alas Steph Curry na sinasabi mong kayang gawin ni Reggie Ilagan. Nakakailang 3 points na yan. 20 puntos na para kay Reggie Ilagan, pero mabilis na binawi doon ni Stingray. 32 points na dito si Stingray ng Batak. Bumabaril na rin sa akin tong si Stingray. Bago nung game na to, nakita kami nito, sabi ko, anong gagawin mo? Tingnan natin, sabi niya, ito to. Mukhang inaasahan nga niyang puputok siya ng ganito itong si Stingray. Pero Ilagan, again from the outside, mukhang meron tayong showdown between the rookie and the veteran. Pero to, we have a timeout on the floor. Magbabalik po ang laban ng San Sebastian at Letran right here on ABS-CBN Sports and Action. Nagbabalik po tayo dito sa Phil Oil Flying V Center as we take a look at the move
by the Stingray para sa kanyang 32nd point dito sa ating laro. Balik sa 6 ang lamang netong Letran, 69-63. 7:47 remaining here in the fourth. Ito, Reggie Ilagan, 20 points in 15 minutes. Grabe naman yung efficiency nitong batang to. 5 of 7 from the field para sa rookie point 16 guard seconds on ni the Coach shot Egay clock. Macaraya. Pero sa kabila naman, the veteran, Ray ng Batak. 4 dun sa 5 na field goals neto ni Reggie Ilagan ay galing sa 3-point area. Ito, Ilagan. Nabasa doon ni Ray ng Batak. Sumalaksak, binigay kay Soliano. That would have been big for Letran. Ball number 8, Pero may Justin foul na tinawag Mercado. dito against sa Mercado. On the Golden Stag. At the stride, Jom Soliano. Jom Soliano nasa free throw line ngayon. 5 puntos para dito kay Jom Soliano so far in this game. Make that 6. Pero ating muna pakinggan ang ating kaibigan na si Myrtle Sarosa. Myrtle? Hello Martin, bago makalaro ang ating mga players sa NCAA ay dumadaan muna sila sa isang matinding proseso kung saan sasali muna sila sa Team B at magta-train for 1 year bago sila makalaro sa ating liga. Kaya naman ngayon kasama natin ang Team B ng ating Letra Knights. Kasama natin si Jopel, si Renz at si Alexander. Jopel, Renz, sino ba sa inyo yung nag-inspire talaga sa inyo para sumali sa Team B ng Letra Knights? Na-inspired sa akin na player ay si Nambata po talaga. Idol ko po talaga siya eh. Bakit idol mo si Ray? Kasi pareho kami kaliwit at the same time, kapitbahay namin siya. Ikaw naman, sino yung nag-inspire talaga sa'yo? Si Kuya Joe Marisoliano kasi gusto ko magaya yung mga post moves niya kasi ang galing niya sa ilalim. Thank you, Jobel Renz. Ikaw naman, Alexander. Ano ba ngayon yung mga iba't ibang training na ginagawa ninyo sa Team B? Namin, wala namin tumatakbo, wala namin nabubuhan. Sabi ng coach namin, dapat na kami, dapat wala namin nasa kondisyon kasi masihanda kami sa laro. Thank you very much, Jobel Renz, saka Alex. Nako, excited na kami makita kayo next season. Excited na ba kayo maglaro next season ng NCAA? Excited na. Thank you very much. Pero ngayon, balik muna sa'yo, Martin. Maraming salamat, Myrtle. Ayan nga, Mikey. Next generation players para dito sa Letran Knights. Betyong at the free throw line right now. Alvin Betyong makes the first free throw for San Sebastian. Cuts the lead down to 7 points. Marami pang oras para dito sa San Sebastian para humabol. Betyong makes both free throws. 65-71, 7-11 remaining here in the fourth and final quarter. San Sebastian applying the press. Alvin Capobres Ito for papasok si Alvin Alvin Betyong. Capobres for Alvin Betyong. San Sebastian doing a good job na tuluyang dumikit dito sa Letran, pero kakailanganin nila gumawa ng marami-raming pang stop dito para makahabol, especially kung nagdadala ng bola rin ng Bata. Ang Bata against Jeric Fabian. Binigay kay Luwig for 3. Too strong. Pero offensive rebound para dito kay Jeric Balanza. Balanza ilalabas kay Luwig. Balik kay Balanza. Balanza, baseline move for him, but he draws the foul against Reggie Ilagan or against Justin Mercado. Ball number 8, Justin Mercado is 4-3 Tignan muna natin. from San Sebastian. Ito ang wish for the foul ni Jeric Balanza. Ayun, kitang-kita. Yung sundot ni Justin Mercado. Kanina pa nakakakuha ng mga ganyang klaseng foul itong Letran. So, very important for San Sebastian to play clean and good defense kung gusto nila makahabol dito. Ng Batak with the ball. Balik sa kabila ang ating bola. So, kita mo yung adjustment dito ng San Sebastian. Talagang pinapahirapan nila ngayon itong si Ray ng Batak. And rightfully so, kanina pa mainit itong si Ray. Both teams with a sense of urgency right now, applying the press.
here in this game. Ilagan, handoff to David. Back to Ilagan against Jeric Balanza. Ilagan with a step back three. Off to the side. JP Calvo for Ray I-check Nambata. rin yun para dito kay Rachel Ilagan. Problema na, nasigawan siya doon ni Coach Egay. Not the best shot for San Sebastian, especially down by 6. Sayang yung possession na yun. Pero ito, tingnan natin kung makakabawi dito yung San Sebastian. Ito, nice press defense para dito sa Baste. Pero easily broken up by the Letran Knights. Calvo against David. Calvo dribbling the basketball. Nilabas kay Balanza. Napasa doon ni David yung pasa ni Bong Quinto. Pero ito, pumunta muna tayo sa mirror cam ni Mikey Reyes. 2 seconds Mamaya to po, shoot. pero basahin muna natin ang ating comments from the social media. Ito, Ray Nambatak din at CJ Isit, ang paboritong player nito ni Matt, DCT, NDN. Ayan, ang mga players na gusto niya dito sa NCAA. Si Just Ace 19 naman, amazing halftime performance daw para dito kay Ray Nambatak. Pero, ang inaabangan pala niya dito, Mikey, ikaw pala. Si Mikey pala. Sabi yung NCAA. Nakita pa tuloy kung saan ako nakaupo ngayon. Pero sabi NCAA. Pero thank you kay Grace Ann E. And hopefully you can continue to support the NCAA. And of course, itong partner ko, ang baguhan nating anchor, si Martin Javier. Ito po si Mikey Reyes, nakadungaw mula sa likod. Watching the game intently. Ito, Jeric Fabian against Jeric Balanza. Dinidikita na dito ni Balanza itong si Fabian. David, back to Fabian. He draws the foul against Jeric Balanza. Ito, big possession dito para sa San Sebastian. Kanina pa sila All na number 7, hindi Ray na Nambata. ma-maximize mga opportunities na binibigay sa kanila because they're making stops, hindi lang sila makakonvert. Pero yung sundot doon ni Balanza, natawagan. At ito, sandaling nagpahinga lang si Ray Nambata. At ito na naman siya. Baka tatapusin na ito ni Stingray. Fabian dire-diretso. Jeric Fabian binaba ang kalamangan sa 4. 71 to 67. 5:25 remaining here in the fourth. JP Calvo. Kick out. Ray Nambatak. Ray Nambata. Another 3-point bomb para dito kay Ray Nambatak. Ray Nambata on fire the whole game. Already with 35 points. Matching his season high. Bagong career high pa yan. Bagong career high na pala. Itong si Ray Nambata. Hindi ako magugulat kung aapak ng 40 siya dito. If I'm not mistaken, yung last time na-score din siya ng 30, yun din yung career high niya, Mikey. Mukhang hindi pa tapos. Hanggat meron pang karir, itong si Ray Nambata sa NCAA, susubukan at susubukan niyang angatan. Itong career high niyang 35. Meron pa tayong 4:58 dito, Mikey. Ito ulit ang kalamangan nitong Letran Knights. Ito, tinatanong na ako sinong best player ang pipiliin ko. Tatanungin pa ba ako niyan kung sino ang best player natin, Martin, kung sakaling manalo dito ang Letran Knights. Warning on the Letran Knights for improper bench Alam score. na kung sino. Baka huntingin ako ni Ray Nambata niya kung di pa siya yung piliin ko. Pero doon, nakanakaw itong si Mercado. Nalito dun sa coverage, itong si Calvo, tsaka yung isa niyang big man niya, na-open si Mercado sa ilalim. Only down by 5. Itong San Sebastian, maraming pang oras to. Nice play off the inbound there. Luwib. 3-point bomb para dito kay Macjor Luwib. Dinikitan doon si Ray Nambata, kaya nga naman na-open. Itong si Macjor Luwib. Yan ang tulong na kakailanganin ni Ray Nambata to get this win. David. Offensive foul ang itinawag dito kay David. Ray Nambata doing it on both ends of the floor. On offense and on defense. Ito yung drive ni yun o, dinikitan doon ni Ilagan si Ray Nambata, kaya wala talaga ro-rotate dito kay Macjor Luwib. Offense and defense itong si Ray Nambata. So pwedeng hindi James Harden pala kasi may depensa itong si Ray Nambata. Shots fired. Mikey. Okay lang, di naman nanonood si James Harden. Calvo, pull up. No good. Mobres with a rebound. Pero Ayun! Sayang, nanakaw doon si Ray Nambata. Natawagan lang ng foul.
Ball number 6 Ray ng Batak. Sneaky steal para doon kay Ray ng Batak, pero nahawi lang niya yung kamay doon. Ayun. Kamay na kamay yun, Mikey. Eh, sabi ni Ray, sa replay, bolang-bola daw. Pero ulit, nung ni-replay, kitang kamay na kamay. So, sinubukan pa manggulang doon. Itong si Ray ng Batak. Nasa penalty na po ang Letran. Alvin Capobres now at the free throw line. Capobres hits double figures with that free throw rather. 10 points na para sa kanya. Ito, lumalayo na ang Letran, up by 7. Actually, hindi lumalayo, hindi rin dumidikit. Itong San Sebastian doing a good job in trying to keep this game close. And Letran doing a good job in trying to keep San Sebastian at bay. At hindi talaga makaabol dito. At pasok ang parehong free throws ni Capobres. Double-double na para sa kanya. 11 points, 12 boards. Para dito sa forward ni Coach Egay Macaraya, McJerluwiv. Hounding defense against Ilagan, pero nice cut dito kay Stingray. At ito, humingi na ng clear out. Hindi, bibigay pala niya kay Jomari Soliano. Tingnan natin kung anong diskarte dito ni Soliano. Soliano pumaposte. Soliano with a spin move and a scoop. Pero put back. Kay Ray ng Batak na naman yun. Ito, tumuturo na naman. Itong si Stingray, already 37 points para kay ng Batak. Bagong career high na naman yan para dito kay Stingray. Doing it all for the Letran Knights. At more importantly, Mikey, that pushes the lead to 8 points for Letran. With an 8-point lead with 3:30 to go. Layo-layo pa to, kakayanin pa ng San Sebastian to. Pero aabangan na natin kung aabot ng 40 itong si Ray ng Batak. Pati putback, ginagawa na rin itong si Stingray. Over big men yung ginawa niya. Ray ng Batak on another level today. JP Calvo. Check natin kung may nag-40 points last year. Kasi, if I'm not mistaken, matagal-tagal na tayo nakakita ng 40. And because of that, dahil sa kainitan itong sinambatak, na-open na yung ibang teammates niya. Ganda nung find to ni Luwib sa ilalim dito kay Quinto. That Bong Quinto basket pushes the lead to 10 points for Letran. Ilagan. Butata doon kay Jom Soliano. Tumatakbo ang Letran. Calvo. Pero medyo napalakas yung outlet pass doon. Hindi na sa ni JT Calvo yun. As we have another timeout on the floor para sa San Sebastian. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po kami para sa last 2:55 ng ating laro between the San Sebastian Golden Stars against the Letran Knights. Nagbabalik po tayo dito sa Phil Oil Flying V Center for the live coverage of the NCAA Season 92. Ito, marami pa kayong makikita mga cute na kids na nanonood at sinusuportahan ang kanika nilang mga kupunan. Mikey, our head statistician, si Bong Lucanes, told me na ang huling naka 40 points dito sa NCAA, foreign player si Bright Acueti last year, pero ang huling local player na naka 40 points ay si Kevin Alaspa of the Letran Knights. Well, of course, naabutan din ni Ray ng Batak. Yang si Kuya Kevin Alas. At number 16 siya from Letran nung time na yun. So talagang maganda ata yung dating ng number na yan for Letran. 2:55 remaining dito sa ating laro. 10 pa rin po ang inahabol ng Baste. Reggie Ilagan may tangan ng bola against McJerluwiv. Ilagan. Making his move against the wave. Ilagan, dire-diretso, pero wala yung layup niya doon. Ito, sinasabi ni Ray ng Batak, relax lang tayo. Of course, the veteran in him, alam niya that the win is more important than his career high. Pero makikita natin kung hanapin pa siya dito ng Letran. Calvo. Gives it to Luwib. Luwib makes his move. Turnover doon. At tinitikita na dito si Ray ng Batak ni Ryan Costello. Mukhang sinabi ni Coach Egay kay Ryan na kahit hanggang CR ata, susundan niya itong si Ray ng Batak. Of course, already with 37 points. 2 minutes pa, aabot kaya ng 40 si Stingray ng Batak. Pero Ryan Costello sumalaksak doon, nakakuha ng foul against Bong Quinto. Number 19, Bong Quinto, penalty. Felix Abrego. Costello medyo na shutdown dito sa ating second half. After a great first half, 5 points pa lamang siya dito
dito sa ating second. Costello misses the first free throw. 2:09 remaining here in this game. Alam kaya ni Ray ng Batak na 3 points na lang ang kailangan niya. Pag dumaan nga dito, medyo bubulungan ko tong si Ray ng Batak. Ito, Ryan Costello makes the second free throw. Siya pa rin ang inahabol ng Baste. Ito, Ray ng Batak settling down muna. Last 2 minutes. They will burn the clock right here. Last 2 minutes na po tayo ng Batak for 3. Masyadong malakas. Ilagan, natangan ng bola. Fabian natawagan doon ng traveling. What a crucial turnover right there. Ito, Ray ng Batak, 37 big points. An efficient 12 out of 23 from the field rather. At saka 10 rebounds din para dito kay Stingray. Doing it all for his team. 37 and 10 para kay Ray ng Batak. Hindi natin masyado napansin yung 10 rebounds doon. Eh, pati pala sa ilalim, tumutulong tong si Ray. So, all-around performance, hindi lang scoring para kay Ray ng Batak. Itong si JP Calvo, inuubos ang oras. Kick out to Louis for 3. Cabo! Buckner Louis, another 3-point bomb for Letran. So, eksakto yung pasok ng mga tumutulong dito kay Ray ng Batak nung dinedepensa na siya. At di na siya masyado makakuha ng bola. Yung iba naman, ang kakamala para sa Letran. Pero ito si Jeric Fabian, hindi pa gumigive up. Another 2 points there para sa Baste. 10-point lead ulit para dito sa Letran Knights, 84-74. We are approaching the 1-minute mark of this game. Can Letran hold on for the victory? Louis, bigay kay Calvo. Back to Louis for another 3. And another minute para dito kay Buckner Louis. Okay, so nahawa na dito kay Ray ng Batak si Macjur Louis, back-to-back triples there. Ilagan, susubok ulit. Itong maganda sa San Sebastian, talagang hindi give up at susubok kumabot kahit ano pang oras ang natitira. Balikan po tayo dito sa ating laro. Macjur Louis sa kabila. Ito yung tres na kanina. Yan yung una niyang tres. Ito yung ikalawang tres niya. Macjur Louis now with 3 3-pointers here in this ball game. 4 na pala para dito kay Macjur Louis. Timely 3-pointers dito kay Macjur Louis. Sweet soul tayo. Palitan Ito, makinig tayo kay Coach Egay Macaraya. Okay? Sweet soul tayo, small tayo. Everybody go for the rebound. Wala nang gagawin. Walang give up. Okay? So, push pa rin natin. Tuloy pa rin natin. One stop tayo. Wala ring foul. Switch all. So, walang makakadrive. Come on, let's go! Ito yung ikalawang tres ni Macjur Louis. Tumapak ba siya? Narinig nyo kanina yung tinig nito ni Coach Egay Macaraya. Telling them to not give up. Ito ulit yung tres doon ni Macjur Louis. Parang very close call right there. Three-point shot ang itatawag doon sa tres ni Macjur Louis. It may be safe to say na makukuha dito ng Letran ang kanilang pang-apat na panalo. Makikita na lang natin sa 44 seconds kung aabot ng 40 itong si Ray ng Batak. 37 points na para dito kay Ray ng Batak. Calvo, inuubos ang oras para sa Letran. Ito na si ng Batak. Alam ba niya? Ng Batak sumalaksak. Ayun na! Count the basket for Stingray. At meron pa siyang isang free throw to reach 40 points in this game. Mukhang alam nga niya, Martin. Kanina pa siya tumi 3 points. Hindi na susud. Sige, sa ilalim na lang. 3 pa kayo. 3 pa ang sumabay dito kay Ray ng Batak.
39 big points and one more free throw to make it 40. Ganda ng up and under mo. Sa ere, Mikey. Iniiwas si Reyna ang batak. Pati siya for that ata, layup. naiinitan na sa sarili niya eh. Eto na, can he make it 40? And he does! 40 points para kay Ray ng Batak. 40 points for another Letranite. Ang huli pong nag-40 points na local player, again, si Kevin Alas. And they will dribble this one out, 90-77. 13-point lead, last 10 seconds here in the game. Great effort from both teams, pero itong Letran on their way to their 4th victory. Final score is 90 to That's the buzzer. 90-77. 90-77, panalo po ang Letran Knights kontra dito sa San Sebastian Golden Stags. Great game for both teams, pero itong Letran, Mikey, outright dominating itong Baste. Well, kitang-kita naman if one of your players can score 40 points, eh, malaking pagkakataon talaga yon at malaking tsansa na manalo kayo at makuha niyo yung hinahanap niyo sa pagpunta niyo dito sa the arena. Pero 13 big points ang lamang dito ng Letran. But of course, maganda yung laban na pinakita ng San Sebastian. Talagang iba lang yung gising ng Letran, lalo na si Ray ng Batak. Maganda rin yung balikan natin kanina, pero syempre it also helps if you have on your team itong ating best player ng ating laro, si Ray ng Batak. Sino pa ba, Mikey? Of course, yung nga sinasabi ko kanina nung tinatanong ako kung sino ang best player, sino pa ba? Ray ng Batak. Not just the scoring output, pero yung 37 and 10 para dito kay Ray ng Batak. And also very 40 points to. 40 points, hindi na dagdag yung last 3-point play doon ni Ray ng Batak. 40 and 10. And of course, very efficient, 12 of 23 from the field. Maganda yung gising dito ni Ray ng Batak. Sabi natin before the game, he will need to duplicate yung pinakita niya nung last game niya against Arellano. And dinoble pa niya. 22 siya noon, 40 siya ngayon dito kay Ray ng Batak. Career high for Ray ng Batak, the Stingray, leading his team to the victory. Ayan po yung ating bagong feature dito sa NCAA, the Mirror Cam. Ito, kasama. Binibidyoan kami ngayon ng ating floor director. Ito si Mix Bustos, ready na for game 2. Pakita mo naman si Mix. Yan na, ready na for game 2. Of course, the Arellano Chiefs will go up against the Mapua Cardinals. So, Martin, thank you at nakasama ka na naman kita ngayon. Ito, totoong camera, kita na tayo. Ito po, natapos ang ating utang laro. Ito, Shy type, ito si Olwell Oraime. Coming up next, again, nabanggit nga ni Mikey, Arellano Chiefs kontra dito sa Mapua Cardinals. Great matchup coming up. Pero maraming salamat po sa panonood nyo ng unang laro on this Tuesday offering of the NCAA. In behalf of our broadcast team, Direk Raul De Ocampo, Mikey Reyes, and Myrtle Sarosa at courtside. Maraming salamat po sa panonood nyo ng NCAA Season 92 right here on ABS-CBN Sports and Action. To watch the latest game highlights, subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.